tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, may we get the Malacanang's thoughts on the walkout by the minority senators over a clash with the majority with regard to the proposal to allow online voting? Lumalabas po talaga na maayos naman ang mga rules at nais lamang nila itong baguhin. Kita mo to si Madam Chair. Hindi naman sinasabi nila baguhin yung rules. Dagdagan lang. Hindi baguhin. Para magkaroon lang ng islat. Kung pabayagan ba ulit yung online. Yung habang wala yung senador, pwede sila present through online. Hindi naman sinasabing baguhin ang rules. Nadinig na rin po natin mismo kay Senator Alan Cayetano na ang hindi pagpunta at pagpunta mismo ni Senator Bato de la Rosa sa Senado habang siya ay nagtatago noon ay isang justifiable reason dahil hindi nga daw nabibigyan ng seguridad kung ito ay maaaresto o hindi. Natural, may plano ang gobyerno ipapahuli si Senator Bato. May agam-agam na at alam ng senador na siya ay ipapahuli. At ito ay lahat kumpas galing sa Pangulo. Galing sa amo mo. Galing sa presidente natin. Diba? So, ito ba ay isa sa mga justifiable reasons na mababanggit para makapagboto online? So, ito ay talaga malaking question. Although, noon pa natin sinasabi na ang mga nagaganap sa Senado ay kanilang pagdidesisyon at hindi naman ito panghihimasukan ng Pangulo at ng administrasyon na ito. Narinig na namin yun. Hindi panghimasukan, pero pakikialaman. Yun naman ang palusot. Hindi namin panghimasukan. Ano sabi ng presidente dati tungkol sa impeachment? Wala. Itong presidente natin, nahawa na yung si Matibag. Yung sabi ng sino ba yung nagsabi na senador, si Cayetano na ilan ba yung sasabihin ni sa 100 na sasabihin ni Matibag 110 yung mali. Ngunit dito natin makikita ang mga Pilipino dito, makikita ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-iilan lamang. Kagaya nga na sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka. Yung mamili ka, bayan o malita. Hindi mo mangialaman pero may puna ka. Nang dahil sa'yo, pinuri ang Pangulo. Given that you have always emphasized and Malacanang has always emphasized the need for accountability, sabi nyo lagi, managot ang dapat managot. Ano naman po yung stance nyo with regard to the proposal itself na payagan ng online voting, considering na may mga nagsasabi na it might allow yung mga senador na may haharaping kaso na bumoto kahit wala sila dun sa Senado? Dati naman ay napayagan ng online voting, mga Zoom meeting, dahil meron tayong kalamidad na hinaharap noon. At sa pagkakataong ito ay wala naman tayong masasabi na anumang force majeure, calamity na mag-justify
ng mga online voting. But still, muli, ito ay nasa kanilang pagpapasya. Wala sa pagpapasya ng administrasyon, wala sa pagpapasya ng Pangulo. At dapat din siguro malaman nila na mahirap magkaroon ng online voting kung wala ang tao mismo sa mga pagpupulong. At Kaya nga online dahil wala. Paano kayo yung mag-online tapos mag-online kayo tapos nagharap-harapan kayo physical? Ano bang mahirap doon? Wala yung tao. Tapos buboto. Zoom meeting man yun. Zoom meeting. Meeting ay. Hindi yung butuhan na tulad ng eleksyon na online voting sa eleksyon. Hindi. Ate Claire, huwag mong gawing bubo yung Pilipino. Iba yung nais mo iparating at iba yung sitwasyon, yung tinatanong ng reporter. pagkakaroon ng diskusyon. Sorry, isa na lang po pahabol. So, naniniwala ba kayo na yung online voting will enable yung mga pagtatago or makaiwas sa mga pag-aresto Katulad nga or ng accountability po? Yes. Ito namang nagtatanong. Kaya nga itong online, hindi ito dahil nagtatago si Bato. Wala kayong ibang tinutukoy na kay Bato. Yung ibang mga senador dyan na ipapahuli na may kakaso na di posible itong makukulong. Di ba? Tapos, pag nasa kulungan na, baka mapagbigyan ng pagkakataon na makaparticipate online. Dahil si Bato, halimbawa si Bato, hindi pa mahuli si Bato, kahit papapayagan na mag-online, pag ako si Bato, hindi ako mag-online. Paano ko mag-online? Nagtatago nga ako tapos mag-online ako? Parang tinuturo ko lang yung saan ako naroroon. Alam mo natin paano matrace. Yung mobile number mo magagamit mo kung saan. Matatrack yun kung saan yung mobile number yun nanggaling. Tulad nga na nadinig natin mismo kay Senator Alan Cayetano, bago pa man nangyari itong May 11 incident, siya mismo ang nag-justify na okay lang, ayos lang, na hindi pumasok si Senator Bato dahil hindi nga daw nabibigyan ng seguridad na hindi siya maaaresto. So, lumalabas sa kanyang bibig mismo na ito'y justifiable reason. So, hindi natin malalaman, hindi natin alam kung ito ba ay nararapat na gawin mismo ng Senado. But still, hindi tayo manghihimasok kung ano ang kanilang magiging desisyon. Hindi pa himasukan, pakialaman lang. Pindutan yung mga minority doon. Oh, kayo minority, huwag kayong papayag dyan. Ipaglaban nyo dyan, huwag nyo payagan dyan yung mga ano-ano. Basta kailangan physical present lahat. Present lahat dito. Dahil ito mga karamihan sa mayoriya ay pakukulong namin lahat. Ilan lang yung matitira. Yung magkapatid na Cayetano at si pambansang ate. 3 lang yung matitira. Yung 10, ubos. Dito po mga kababayan na ito simple lang to, simple. Playing safe itong Malacanang Alam mo natin mga kababayan na kahit itong executive, kahit sabihin nila na hindi kami may alam dahil ito ay nasa legislative yun, wala, independent kami. Hindi ko maniwala. Ate Claire, di kami maniwala. yung mga mukha lang ninyo, hindi na ko paniwalaan yung sinasabi ninyo.
Kaya nga, napakalaking tulong mo dyan sa amo natin, dyan kay President Marcos. Napakalaking tulong mo. Napakalaking tulong. Sabihin mo, pag ako dyan, pag ako dito ang reporter, tanungin ko, simula nang ikaw ay nagiging secretary dyan, ilang bisis nagiging mataas yung ilang bisis ka nag-report nga tumaas yung rating sa ating Pangulo? Pareho itong presyo ng gasolina. Bumulusok yung sa gasolina, pataas lang. Ang kasi sa Pangulo, pababa. At ito si Madam Claire, ito ang pinakamalaking ambag. Malaman to ni PBBM, matauhan to sa PBBM na wala sa ayos itong linagay ko ditong spokesperson ko para man ako napahamak. Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Hi ma'am, just a follow-up. Of course, dahil po magkakasunod din yung mga cases filed against those senators na part ng majority, there are concerns na baka mamaya tina-target na ng administration yung Senate majority. What do you... Correct. Correct. Tapos, ano sagot ni Ate Claire? What? Parang patanong pa. Tuso. want to say about that? Ang mga issue na naibabato sa kanila, hindi pa po nagkakaroon ng majority of 13. Ito po ay na-issue na. Katulad po nung kay Senator Marcoleta. Ito naman po ay sa kanya mismo nanggaling. Sa kanya mismong admission na hindi niya inilagay sa SOSI niya yung mga donors niya, nagkakahalaga ng 75 million pesos. Ito naman ay dahil sa pagiging mapanuri ng iba nating mga kapatiran dito sa media na siyang nagpusisa, nagkaroon ng pagsuri kung bakit hindi nagtutugma yung SALN at ang SOSE. Hindi ito nanggaling sa administrasyon at si Senator Marcoleta mismo ang mga nagbigay ng impormasyon kung sino-sino ba ang kanyang mga donors. Ang isa sa pinangalanan niya ay si Mike Defensor. So, hindi ito issue na ang administrasyon ang nagpupukol. Sila mismo ang nagbigay ng mga impormasyon patungkol po dito. At kung may pag-iimbestiga mang gagawin ng ombudsman, ito po ay hindi panghihimasukan ng administrasyon. Ang patungkol naman po kay Senator Ito ang pansin natin mga kababayan. Kada pukol niya, last niya, depensa niya, hindi pang himasukan, laging defensive. Mukhang guilty. Wala akong kinalaman dyan. Para ba yung nagkwentuhan sa sa kanto mga kababayan. Tapos, may kwentuhan na may nakawan na nangyari doon, no? May nawala ng may nawala ng TV, nawala ng refrigerator. Ito na may isa. Tinanong, alam mo ba yung kapitbahay natin may nanakawa na kagabi? Nung isang kapitbahay namin, nung nakaraang gabi, nawala yung nila, daspan at saka walis. Sabi naman ng pinagpinton, wala akong kinalaman dyan. Wala akong kinalaman dyan. Kalitong dito sa preskon dito, parang kwentuhan lang to. Question and answer Kwentuhan lang to tapos defensive ka. Wala kang kinalaman na. Para nanonood tayo ng palabas. Alala niyo mga babayan, yung si Rene Requestas tinanong ni Paganto Diaz, sinong pumatay kay Magellan? Iwan ko, wala akong kinalaman dyan.
Jinggoy, still, hindi pa naman po nabubuo yung 13 na majority nung ito ay naipupukol sa kanila. Hindi lamang sa kanya. Marami po dito ang nabibigyan ng mga issues. So, hindi po ito dapat maiugnay sa administrasyon dahil ito po ay matagal ng issue bago pa po nagkaroon ng 13 na miyembro ng majority. Bakit sa 13 ka mag-umpisa? Yung issue ngayon, hindi sa 13. Ang issue ngayon, flood control and impeachment. Hindi sa majority na 13, pamumuno ni Cayetano, hindi yan ang issue. Hindi ang issue dyan. Ito ang issue, impeachment at saka flood control. Kahit alam nito ni Ate Claire, basta ilihis lang niya konti, ilihis lang. Basta wag lang pumunta doon. Wag lang pumunta sa amo natin. Yari tayo dyan. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello ma'am, may we get updates po sa paghahanap po kay Senator Bato de la Rosa, if may updates na po. Ano ba reporter, oh? Bakit kaya Ate Claire mo tinatanong? Sino ba yung naghahanap kay De La Rosa? Di ba NBI, si AJJ, PNP? Tapos tinanong mo si Madam Claire. Buntot-buntot yun ni PBBM. Tapos PBBM, walang alam yon. Sabagay, ito ang mata at bibig ni PBBM si Ate Claire. Sa ngayon po, ang huli natin pagkakaalam mula kay SOJ ay hanggang ngayon ay hinahanap pa po. Oh. Pero kung ano po yung exact location or whereabouts ni Senator Bato, hindi po natin ito maibibigay sa ngayon. Pero may development po ba yung search po sa kanya? Mayroong development, nagpunta doon, tapos namulaga talaga yung pumasok sila sa subdivision, tapos pumunta sila doon, natatawa lang yung hinahanapan at tinatanong doon tinatanong pa yun, dito ba si Bato de la Rosa, natatawa lang, iwan ko lang. Pagkakaalam ko, taga Davao yun. Loko. Ito tayo makikita mga kababayan. Yung mga kaking kuya nila, naghawa-hawa na, naghawaan na sila. Ano to? Parang ano pa to? Matindi pa to kaysa COVID. Yung COVID, exponential man, ilan lang exponential? Up to 4. Yung isa, makahawa ng 4. Yun. Parang 4 lang yung exponent, pero itong exponent nila, naku po, libo-libo. Pero mo naghahanap dito, dalang bahay pinuntahan doon. Hinanap si Bato de la Rosa. Doon daw sa tiyuhin ni, bahay daw sa tiyuhin ni Padilla, Rubin Padilla. Biro mo, umabot sa 30 katao, taga si AJJ. Taga Davao yun, tapos dyan hinanap sa Luzon. Pag ako magtago, hindi ako magtago na layo ko sa pamilya ko. Magtago lang ako, paikot lang malapit sa pamilya ko. Kahit anong mangyari, halimbawa mahuli man ako, at least, malapit ako sa pamilya ko, malapitan ako agad. Pag diyan ka magtago sa malayo, paano yun? Dala-dala mo pamilya mo? Pag di pa naman hawa-hawa na yung katalinuhan nila, naghawa-hawa na mga babayan. Nasa SOJ na po yan. Ito po ay parte ng operasyon. So,
Kung may update po sila naman po ang magbigay, mga updates na dapat na maisa publiko at may mga updates na pang-internal lamang. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon. Ma'am, with the recent events in the Senate, doesn't the Palacio need to issue a firmer stand? Kasi sabi niya po, we don't want to intervene, di ba po? But given all the events that's happening, at nag-walkout na po yung minority bloc yesterday, we're talking about CHA, constitutional amendments. Ano po ang firmer stand ng Palasyo? Sa ngayon, nakita niyo po, kung pag-uusapan natin dito ay yung no elections, nakita niyo po ang reaction mismo ng Pangulo. Hindi na siya nagsalita, facial expression, body language, alam naman po natin na wala Delikado ho yun. Delikado yun. Delikado nga yung sinasabi niya patungkol sa impeachment ni Sara na hindi siya pabor. At saka kay Tatay Digong, hindi siya pabor na sa ICC. Anong nangyari? Sinasabi pa niya yun. Ngayon pa wala siyang sinasabi. Hindi na siya hindi na siya nagsasalita para yung tao, walang masabi sa kanya. Wala nang sabihin na wala nang masumpat sa kanya. O sabi mo dati, ayaw mo, bakit pumayag ka? Oh. Delikado 'yun. Parang nakabasa, hindi mabasa. At mo mabasa yung walang sinasabi. Yung expression sa mukha, naku po. Hindi mo masabi yun. Hindi nga sigurado yung nagsasalita pa. Yung sabi, hindi kayo pabor dyan. Ano lang yun. Aksaya lang ng oras yun. Patungkol kay Tatay Digong, hindi tayo papayag dyan. Hindi na tayo papayag pahimasukan. Kung nangyari, nastusan pa, pinadala pa sa aeroplano. Delikado yun. Tapos ito mga kababayan, ito ang style na ating pamumuno ngayon. Tapos sila pa ang may mga plano mag-extend pa ng kapangyarihan nila. Pagkatotohanan na yung Pangulo natin na pagkalipas ng 2 taon wala nang magugutom dahil patay na tayo lahat. Ano lang sila mga buhay, mga Claire Castro, taga-NBI, taga-CIDG, taga-DOJ, yun lang mga buhay. Pero tayo mga pobreng Pilipino, unti-unti na tayong patay. Totoo naman yung pag sa Bisaya pa may mga kalag, pagtutulong-tulungan na lang natin, hindi natin patulugan yung Pangulo natin. ang katotohanan yan. At kung may nag-walk out po, still, ito po ay paninindigan ng ibang miyembro ng Senado. Yung panindidigan, kaduwagan yun. Pag-usapan lang yon. At sila'y nasasaktan sa sinasabi ni Senator Marcolita na mahirap talaga pag walang legal background. Bakit di aminin? Tapos sabi pa ni Tulfo, di ba, nasasaktan din sila si nadamay pa ng iba. Dinamay pa yung kasama sa 13. Alam niyo po mga kababayan, itong style. Alam mo natin itong kulay sa mga Tulfo dito lang insert natin Para talagang, wala talaga yung pagkakaiba sa kuya nila. Si Montulfo. Pag magalit, para ng asong ulol. Mawala na sa ruta, mawala na sa direksyon. Diba? Nasa kanilang pagkakaalam ay hindi dapat na nagaganap. So muli, hindi manghihimasok kung ano man ang nangyayari sa Senado, hindi po manghihimasok ang Pangulo at ang administrasyon. Ilan na sinasabi ka na hindi manghihimasok. Ito si Madam Claire, pag si Pinocchio to,
Baka yung ilong niya sasayad na dyan sa microphone niya. Simula ng umpisa. Tutubo yung ilong mo ng tag ganito lang kahaba, tag 1S. Lampas na. Ano na, sumayad na dyan sa countertop ng podium. Sunod na tanong mula kay Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Nagkomento po si Batangas Representative Leandro sa sinabi po ni ES Recto kahapon na it could be the opposition or Leandro Leviste himself that could be behind the plunder complaints against him. And sabi po ni Leviste, many other individuals from the admin are behind the attacks against him, referring to Recto. Ano po yung masasabi ng palasyo dito? Wala po tayong kinalaman at wala tayong alam kung ano man at saan nanggagaling si Congressman Levis. Basta patungkol dyan sa mga amoyong, dito mapansin na ito mga kababayan, no? Basta patungkol dyan sa mga amoyong, mga nagapaikot, mga taong nagapaikot dyan sa Pangulo, wala silang alam. Pero pag malayo na doon na sa kabila, sa mga oposisyon na may alam sila. May alam sila. Pero pag dyan sa malapit, wala silang alam. Nagmana. Nagmana talaga to sa Pangulo. Yung Pangulo natin, alala nyo yung mga nakaraang mga kalamity sa atin. Nagpupulong sila tapos napakamot sa ulo. Ano bang gagawin natin? Walang alam. Walang kinalaman. Dito, wala. Iskapo talaga, walang kinalaman. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, bago po ang tanong ko, may information na po ba kayo kung ano po ang napag-usapan ni Pangulong Marcos at ni Emperor Naruhito kanina? Ibibigay ko na lang po ang pagkakataon na yan kung meron pong dapat na isa publiko ang ating Pangulo sa kanila na pag-usapan. So, si Pangulo na naman po ang ating tanungin sa kapihan. Okay. Okay. Ma'am, Kala ko walang alam. Mayroon na pala. Tumama na. Simula na umpisa, yung palasyo, walang alam. Lahat na, walang alam, walang alam. Hanggang ngayon, tinanong na, buti na. Hindi sinasabing wala silang alam. Ipaalam pa. gaano po kahalaga itong pagbisita ni Pangulong Marcos para sa pagpapatibay po ng strategic ugnayan ng Pilipinas at Japan? Una-una po, isang karangalan na po sa ating bansa, sa Pangulo, ang maimbitahan ng bansang Japan, ng gobyerno po ng Japan. Isang karangalan po ito. At pinapalakas po nito ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. Maliban po dyan, marami pa po mapag-uusapan. Nandiyan na po yung tungkol sa security, maritime, and economic matters. Marami po itong madadala na magiging pabor sa atin, sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga investments, yung mga pagninegosyo sa ating bansa. And of course, sabi nga natin, makakatulong din po ito para sa ikagaganda ng both countries ng bansa ng Pilipinas at ng Japan. Sinabi po kasi ma'am ng Department of Foreign Affairs na may mga kasunduan po. Masisiguro po ba ng Malacanang na ang mga kasunduang ito ay direktang makikinabang po ang mga ordinaryong Pilipino? Opo, at yan po malamang ang ibibigay na good news ng ating Pangulo sa kapihan. Last na lang po ma'am, inaasahan po ba na mas palalakasin pa ng Japan ang suporta nito sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea? Opo, nararamdaman po natin yan at alam naman po natin na Paano maramdaman? Paano madam? Ang topic is Swiss Philippine Sea. Paano mo naramdaman? Nagpupulong pa lang.
Ito si Madam Claire, no? Sarap kaya to ligawan, yung maganda yung salita, yung dalaga pa to, yung liligawan mo. Yung nagpapakyut ka pa lang, binigyan mo na lang ng bulaklak, hindi mo na kailangan, nararamdaman na niya, hindi mo na kailangan sabihin. Malakas to makiramdam. Mga mamamayan ng bansang Japan ay napaka-honest at kumbaga Honest talaga ang Japan. Yun ang kultura nila. Yun ang kanilang tradisyon. Yun ang kanilang disiplina. Tayo. Honest ba tayo? Nakapwa natin Pilipino? Ihahagis natin sa labas ng bansa. Pinupuri natin ang Japan. Tanungin, bakit din nyo tinanong sa Japan, may nahihagis na ba kayo sa ICC? Wala pa. Kami meron. Isa. Yun. Napakaganda ang kultura ng Japan. Napaka-respetado nila. Napakagalang nila. May salita sila. Tutuparin talaga nila kung ano sinasabi. Yung Pangulo natin. Bakit di mo sabihan, Mr. President? May isang salita sila, may word of honor sila. Bakit tayo wala? Pag sabi natin, hindi natin papayag, papayagan natin. napaka-professional pagdating po sa pakikipag-usap at pakikipagnegosasyon. Natural. Iba ang kultura nila. Tayo mga Pilipino, maganda may yung kultura natin. Sinisira lang nito. Ang kultura ng Hapon, hindi magsisinungaling. Ito, sinisira nyo. Tayo rin, hindi man tayo sinungaling. Sinisira lang nito. Ang daming sinungaling nito. At kayo rin po, kaninang umaga ay naramdaman niyo po yan. Papakiramdam na naman. Kaninang umaga, ano bang naramdaman kaninang umaga? May inabot? Bakit sabihin mo kaninang umaga? Ngayon, wala. Sa time na yon na kayo wala, kaninang umaga lang pagising, may inabot. Sa Japan lang ninyo binalot. Kaninang umaga nararamdaman ninyo. Baka umaga lang ninyo binalot dyan sa Japan. Para maibintang. Sige, ito ng Japan. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. USEC, the president's net satisfaction rating dropped to an all-time low of minus 15% based on the SWS survey of March 2026. Is the president bothered at all by these numbers? Marami pong mga survey firms naglalabas ng kanilang mga resulta. Bakit iba sagot agad? Nabothered ba? Sabihin na lang. Hindi naman, hindi pa niya alam. Pag ako nagiging tagapagsalita ng Pangulo, sabihin ko, hindi pa yun nabothered dahil hindi pa alam ng Pangulo na pag sa temperature negative 15, ang lamig-lamig na noon. Ibig sabihin, yung rating negative 15, nanlalamig na yung mga tao. Wala nang init ng pag-ibig. Patuloy,
Ito lang kagandahan ng tagapagtanggol ng Pangulo. Magaling magpalusot. Nababahala ba, na-worried ba, kung ano komento niya sa negative 15. Inuna niya yung napakaganda ito. Iba't ibang mga respondents ang kanilang nakakapanayam. Natural, iba't iba talaga yun. Alangan naman isang tao lang. Mag-survey nga, iba't iba talaga. Hindi isang tao. Kailangan pa ba yung sabihin? Iba't iba yun. Survey nga eh. Pag isa lang, hindi survey yung isa lang. Survey, marami yun. Survey nga eh. Iba't iba, natural. Ito mga kababayan na basta depensa ka ng todo na malayo talaga sa katotohanan yung mga sinasabi mo. Baluktot. Ang kagandahan lang dito ni Madam Claire dahil vlogger to, magaling to magsalita, sanay-sanay na siya magharap sa camera. Yung kumbaga magaling magano. Basta palusot. Noong nakaraan lamang po sa Boses ng Bayan ng OCTA, lumalabas po na ang Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. ay tinagurian o binanggit na highest rated among the top. Pero hindi niya sinasabi kung ilan ang rating. Nahiya pag sabihin, ilan ang rating? Sinasabi lang, highest rated. Ilan ang rating? Umabot ba ng 20? Umabot ba ng 10? Umabot ba ng 30? Umabot ba ng 50? Ganon. Para malampasan yung negative 15. Pag sabi lang, mataas yun dahil dati negative 3. Ngayon, mataas, negative 15. For officials in a nationwide survey. So, kung may mga pagkakaiba man Sino may yung official yon sa ombudsman, sa justice, sa ano, yung mga amoyong niya, natural, mauna siya, presidente. Pag ang sinusurvey, nasa opisina lang niya, pinangalanan yung mga sekretary, natural, alam nga naman, uunahin siya. Doon talaga, unahin natin yung Pangulo natin, sunod lang tayo. Pero di mo naman sinasabi, ilan ang rating? sila sa mga numero, pagkakaiba-iba ng mga survey firms, naniniwala po tayo at ang administrasyon na ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at Boom. Ito ang pinaka-best legacy ng ating Pangulo. Ayuda. Palakpakan! Nakapalakpak na. May isa ring palakpak dito sa programa natin mga kababayan. Iyong ayuda. O dalawahin natin. tulong sa ating mga mamamayan, hindi po tumitigil ang Pangulo na maibsan ang anumang hirap na dinadanas ng ating mga mamamayan. Tanungin mo kung naibsan ba? Yung pagkatapos ng isang ayuda, naibsan ba? Para ba dito sa amin mga kababayan, sino relate dito? Dito sa amin trabaho dito mga kababayan, nasa electrical field ako eh. May kami, yung survey, may survey din kami sa aming mga koneksyon. May ginagamit kaming aparato para pag-detect sa mga koneksyon kung mahigpit ba o maluwag. Makikita natin yung thermal behavior ng isang metal. Pag maluwag siya, sobrang init. I-compare mo yun siya kung mas mainit to. Ibig sabihin, hindi normal. Pagkatapos namin
survey, may correction kami, i-correct namin. Pagkatapos namin mag-correct, ititesting mo kung effective ba yung tinatrabaho mo. Pero ito, bigay lang ng bigay, bigay ng bigay. Ilang taon na yung ayuda? Simula ng 2023 hanggang 2026 ayuda. Naibsan ba? Hindi ba kayo nagtanong doon sa binigyan ng ayuda pagkatapos, nakatapos na tayo ng 3 taon. Higit na sa 3 taon natin yung ayuda, may nag-graduate na ba? Sabi, wala pa. Pabalik-balik pa nga. Paano magka-graduate? Repeater sa ayuda. Parang nag-aaral tayo ng grade 1, mga kababayan. Sisikapin sana yung sa 1 taon mo na pag grade 1 mo, matatapos mo yung grade 1 mo, pagkasunod na taon, magiging grade 2 ka. So, ibig sabihin, pumasa ka sa grade 1. Pero pag matapos to ng taon, grade 1 ka pa rin. Sabihin mo, consistent yung pagtuturo namin dyan dahil itong estudyante namin dito, 6 na tong taon, grade 1 pa rin. Sisihin natin yung estudyante dahil sabihin natin bubo. Diba? Ay, nako. Especially dulot ng krisis sa Middle East. Ano mang numero yan, tumaas, bumaba, patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho. Natural. Dahil pag di siya magpatuloy, bababa siya. Andyan si Vice Presidente, nag-antay. Alangan, mapilitan talaga siya, itutuloy niya yung ayuda dahil wala na siyang ibang magagawa. Ito lang ayuda ang kinakapitan ng ating Pangulo ngayon. At pagbibigay ng good governance. May gagawin po bang adjustments ang Pangulo sa kanyang governance? Because by the term itself, satisfaction rating, baka ho kung ano man yung ginagawa ng Pangulo ay hindi nakakarating o hindi nararamdaman ng mga tao, hence the low satisfaction rating. Sa ating pagkakatingin, depende nga po yan sa mga respondents na nakakausap. Sabi nga po natin, muli, tinagurian nga po si Pangulo na highest rated among the top. Ang highest talaga, pero yung low, yung negative 15, di ka tanggap-tanggap, ate. Ate Claire, mahirap tanggapin. Di ko kayang tanggapin. Ang aking negative 15. For officials in a nationwide survey. So naniniwala po tayo na nararamdaman ng ibang mga kababayan natin ang ginagawa ng gobyerno. Nagkakataon lamang po siguro ang nakakausap ay mga taong hindi pa nahatiran or hindi pa naramdaman ang tulong ng gobyerno. But still, Paano maramdaman? Walang konkretong programa ang gobyerno. Kaya paano maramdaman na umaasa lang sa ayuda? Pag ibase sa ayuda, bagsak talaga yun. Hindi naman lahat naabutan ng ayuda. Pero gumagawa kayo ng proyekto na para talaga sa lahat na makikita ng mga tao, kahit simpleng tao, kahit pulubi, makikita yung pulubi, makikita yung basurero na pagpunta niya sa tabi ng kalsada, wala na siyang mapulot kahit ganito kahaba yung pako, kahit isang lata, kahit isang plastic, wala na siyang masabi na itong mga basurero. Naku po, dati itong kalsada dito kami nabubuhay. Ngayon patay na kami, wala na kami makikita, wala na kami mapupulot na basura. Maramdaman na yun. Pinahirapan man kami sa gobyerno pero malinis naman ang kapaligiran. Di ba? May ganon. Ngayon,
Kayo lang nakapaldo ang may nararamdaman. Lalo na yung nakapulot ng malita na ano bang brand? Rimuak. May nararamdaman yon. Yung mga tao na dito sa baba, wala. Mga numerong ito makakatulong para mas pagbutihan pa. Alam natin na sinasagad na ng Pangulo ang pagtatrabaho pero makakatulong to Sinasagad na yun ha. Sinasagad na yun. Nagtatrabaho na yun ha. Negative 15 pa. Grabe naman kayo. Kayong taga-survey, grabe naman. Kayong taga-survey ha. Ayusin ninyo yon. Pag negative pag negative yung survey niyo, hinto nyo na. Higilan nyo na. Survey. Tapos magpunta kayo doon sa Malacanang. Ito ang initial namin survey. O paano natin to? O gagawa kayo ng milagro para yung tao alansa doon. Tapos balikan ninyo, doon kayo mag-survey. Hanap kayo ng ano? Hanap kayo ng paraan para tumaas. Para ba sa style sa high alay? Pag medyo mahina na yung high alay dyan, matamlay na yung bintahan ng high alay, magpakulo kayo. Puntahan nyo doon, bibigyan nyo ng mga syndicate number. Ngayon, pagbigay ng syndicate number, may papapanalunin kayo ng mga dato 4. Yun. Bibilis yung binta. Kinabukasan, bibilis yung binta. Pabalik naman. Ganun. para mas pagbutihan pa ng Pangulo ang pagtatrabaho at pagbibigay ng tulong sa ating mga mamamayan. At hanggang dito lang po, ito po si Rene Bay. Hanggang sa susunod nating video, kita-kita tayo at mabuhay ang Pilipinas.